rockin' with us. Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman po kayo mga amigo, amiga? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw na to. Happy Monday sa inyo lahat ng bonggang-bongga. So ngayon guys, meron tayong question mula sa subscribers natin na gusto kong sagutin ng bonggang-bongga at i-share sa inyo kung ano nga ba ang na-experience ko sa kanila. So, sabing ganon, Mama Sam, sa mga na-interview mo sa male pageant, sino sa kanila na sa mga na-interview mo na talagang naloka ka at na-inlove ka? At bakit? Diyos ko, nakakaloka naman doon sa na-inlove at naloka. Anyway, sa totoo lang guys, pagdating sa male pageant, mas prepared ko talaga sa female pageant dahil syempre kapag babae kasi wala ka kasing nararamdaman, di ba? Hindi mo mararamdaman yung mga may in love ka para kasing after mo sila interviewin, okay, titignan mo lang sila kung mananalo o hindi. Pag sa male pageant kasi syempre, alam nyo naman mga bakla tayo, nagkakaroon tayo ng interest, nagkakaroon tayo ng lalim ng interest sa kanila. Andiyan na parang magugustuhan mo talaga sila, mai-in love ka sa kanila, kaya sabi ko, as long as possible talaga, ayoko talaga ng male pageant. Pero dahil tinry ko siya, dahil sa mga encourage nga ng mga kaibigan ko dito, na sabi nila sa akin, Mama Sam, try mo, masaya ang male pageant. Masaya naman talaga, lalo na kapag swimwear competition na, di ba? Kasi doon mo makikita yung ganda ng katawan, doon mo makikita na kung gaano siya ka-sexy, at syempre, di ba? Parang underwear lang ang suot-suot niya. Diyos ko, ayaw mo pa ba yun? Di ba? So, yun. So, para sa mga kabaklaan, winner yun. Pero hindi naman tayo nagwa-wonder sa ganon. Lalo na ako kasi syempre, nagki-clip ka, kumukuha ka ng clip. So, tinitignan mo kung maganda ang nakukuha mong portion doon sa naglalakad na kandidata. Kumbaga parang yung angle ba, tama ba yung pagkuha mo? Kasi kung nakaganon ka, baka mamaya, Diyos ko, hindi mo na pala siya nakukuhanan. Nakatitig ka na lang sa kanya dahil gusto mo masay. Saka wala namang mali siya kapag nandoon na kasi hindi mo maiisip yon kasi tinitignan mo talaga yung performance nila, lalo na kung nag-a-analyze ka. So, syempre, gusto mo makuha yung perfect analyze talaga para sa mga kandidato na maibibigay mo sa mga tao. Para pag nanood sila sa'yo, magkakaroon sila ng ideas na, okay, ito pala yun. Ganon. Kaya hindi mo maiisip yung mga mali-siya na yan. Pero, kapag nakakaharap mo na sila, nakakausap mo na sila, hindi naman sila nagkakaroon ka ng mali siya, ha. Nagkakaroon ka ng tawag dito ng yung attraction, yung na-attract ka sa kanila dahil ang ganda nilang magsalita, ang ganda ng mga mata nila, yung magkakaroon ka ng kilig. Oo. So, kanino ba ako sa mga kandidato na talagang masasabi ko, kinilig ako, pero hindi naman yun na in love, kinilig ka lang. Yun. So, una, sa mga na-interview ko, sa lahat, gustong gusto ko talaga, ito talaga, si Samuel Nawajagu ng Nigeria sa Mr. International nung nakaraan taon. My gosh, alam naman natin na napakagwapo nito. At talaga naman, nung nakikita ko pa lang siya sa social media, Diyos ko Lord, parang talagang I'm interested na sa kanya. Kasi sabi ko nga, ang ganda ng mukha, ang perfect ng lips, ang ganda ng katawan, ang ganda ng tigdig, plus ang ganda ng height. Diyos ko, mahilig ako sa matangkad. Gusto ko matatangkad. Kaya, mabaliw-baliw talaga ako sa kanya. So, kahit bagong operate yung mata ko, na alam kong delikado pa siya kasi kabubukas lang siya the following day. Kumbaga, parang nung araw na binuksan siya, ay nirampa ko na to dahil preliminary competition nila. So, dahil sa kagustuhan kong makita siya ng bonggang-bongga, at hindi naman ako nabigo sa pagpunta ko doon, kahit alam kong risky na siya sa buhay ko, dahil
panalo talaga si Mr. Nigeria. At sabi ko, Diyos ko Lord, i-interviewin ko to. Sa dami ng mga lalaki doon, deadma ako dahil gusto ko ma-interview talaga si Samuel. So ang ginawa ko after ng preliminary competition, inabangan ko talaga siya. And then during na kinakausap ko siya, talagang tinititigan kong maigi yung mukha niya. Yung parang nagre-register siya masyado dito sa utak ko. And then ang nakikita ko sa kanya na hanggang ngayon, habang kinukuwento ko sa inyo, Diyos ko, kitang-kita ko talaga yung mata niya, yung lips niya, yung mukha niya na sobrang manly. Ito yung lalaki na tipong talagang masasabi mo sa babae, sobrang ganda. Ganon. Ang ganda-ganda ng mga mata, bilog na brown. Pero parang feeling ko naka-contact lens siya. So yun, yung mga tipong gano'n, pero hindi siya naka-contact lens. Pero pag tinitignan mo siya, parang gusto mo sabihin, ba't ganyan kaganda ang mata mo? May contact lens ba? Yung parang anlinaw ng mata niya. Tapos yung ngiti niya, talagang doon ako kinikilig na sobrang tamis. And ewan ko, hindi ko alam. Sobrang sexy nung dating niya para sa akin. And then, I love the way kung paano siya makipag-usap sa akin. Kasi parang naiisip mo, itong yung lalaking to na parang kayang bumuhay talaga ng babae, na ibibigay talaga sa mapapangasawa niya o sa magugustuhan niyang babae. Yung lahat, yung ganon. Kaya sabi ko, sana ako yon yung mga tipong ganon. Pero, syempre, alam ko din naman yung limit ko sa sarili ko, no? So, yon na hanggang doon lang talaga yung pwede. Kaya sabi ko, in fairness, at hanggang ngayon talaga, masasabi ko, my gosh, talagang baliw na baliw ako sa kanya. Yung mga tipong ganon. Hindi ko masabing in love. Siguro nandoon na na-attract ka. Ganon. At yung pagiging attractive mo sa kanya, yung sobrang ang weirdo, yung ganon. Yung parang matutulog ka, iniisip-isip mo pa siya. Mga ganon. And then, next is si Kim Goodburn ng Thailand na nanalo din ng Mr. International noong 2023. Yes, nako. Actually, etong lalaking to, hindi ako pumunta ng pageant nila. They are trying to convince me, come on, kahit yung organization. Pero, hindi talaga. Sa Thailand at saka sa international, hindi ko siya pinanood. Pinapanood ko lang siya sa social media. Na sabi ko, in fairness sa lalaking to, no? Ito yung mananalo. Very cute ang datingan sa akin. Tapos parang something interesting talaga sa personality niya. But, dahil nga magre-raining na siya, so pinanood ko at pinuntahan ko. Pero hindi ko makakalimutan yung first meet namin ni Kim. Nanood ako ng Miss Universe Thailand nung si Oppo. So nandoon ako. Sabi nila sa akin, Mama Sam, nandito si Kim. Sabi ko, saan? Kaya naman, yung dumaan siya sa harapan ko, my gosh, as in talagang, ay nako, nakakahiya, pero niyakap ko siya ng bonggang-bongga. Ganon. Pagkatapos, nag-picture kami dalawa, tapos, ayun, ang saya-saya nung feeling kasi nakita ko na siya in person, na sobrang mas gwapo siya in person, tapos, sobrang bait. Hindi naman siya katangkadan. Mas matangkad talaga si Samuel. Pero ito yung masasabi ko na, oh my gosh, nakakakilig siya. Yung ganon. Pero dumating pa sa momento, nanood ako ng Mr. International kasi siya na nga yung magpuputong ng corona dun sa nanalo. So, nagkasabay kami nito sa toilet. As in, talagang nagto-toilet siya dyan. Pero syempre, hindi naman ako nag-attempt na bosohan siya. Alam ko naman, may delikadesa naman ako sa sarili ko. So, pagkatapos ko magpipi, syempre nag-wash ako ng hands ko. Tapos bigla siyang pumunta sa likod ko, nag-smile. Tapos yon. Tapos syempre, nakapag-ugas na ako ng kamay ko, nakipag-shake hands ako sa kanya. And sabay kami naglakad hanggang doon sa pupuntahan namin. Tapos yun, nag-usap kaming dalawa. Tapos sinabi ko talaga sa kanya na sobrang gusto kita, pinapanood kita lagi, ganon. I'm not fan. Pero I'm admirer. Ganon! Sus, naloka ako. And then, ayun, natawa siya sa akin ng bonggong-bongga. Tapos, ayun, nag-usap kami kung sino yung top 5 ko doon sa pinapanood ko. And, ayun, nagkaroon din kami ng parang connection sa isa't isa.
At sa tuwing magkikita kami, talaga naman, Diyos ko Lord, kulang na lang tumambling ako at mag-split. So parang natandaan niya kagad ako. Sa tuwing magkikita kami sa field, ayun, sinasabi niya sa akin, "Hello, how are you, Mama Sam?" Yung mga ganun-ganun na. So natuwa naman ako hanggang sa pinalo ko siya sa social media niya, pero ngayon hindi ko na siya pinafollow kasi may iba na akong gusto. Charot! At yon, so natuwa ako kasi nga di ba si Samuel na yung pinafollow ko. Kaya nakakataba ng puso at talaga namang masasabi ko, yung dalawang lalaking nabanggit natin, talagang winner na winner sila talaga in person. Yung tipong gugustuhin mo. Si Kim Goodburn, ang gusto ko sa kanya, at I think yung ano siya eloquent, o the way siya magsalita, very ano talaga, matalinong tao. So nandoon din na parang kasi bagong ano siya yung millennium boy. So parang kalog nandoon na yung personality niya talaga yung gugustuhin mo sa kanya. Parang ang tali-talino at talagang magugustuhan mo siya ng bonggang-bongga. Ganon. Kung babae ka, parang gusto mo siyang jowain. Jowa pero asawa, parang doon ako kay Samuel. Ganon! And then pangatlo, ito nga sa Manhunt, Diyos ko Lord. Etong Manhunt na to, yung experience ko dito, first time ko dito manood at talaga naman nakakaloka dahil sobrang layo. Sa lahat ng pageant na pinuntahan ko na lalaki, ito yung pinakamalayo na narating ko. Sobrang sabi ko, grabe ha, para sa mga lalaki, gagawin mo ba talaga yung ganito? Sobrang layo kasi siya sa place ko, tapos hindi ko ini-expect na ganun talaga siya kaliblib. Oo. At ayun nga, hindi naman ako nabigo dahil na-meet ko nga ang pambato natin dito sa Manhunt na si Jordan San Juan. Yes! Sa lahat ng kandidata doon, actually, pinuntahan ko doon ay si Mr. Panama. Pero yung nakita ko si Mr. Panama, yung na-interview ko siya, parang I felt na sobrang ang hambog naman ng lalaking to. Yung parang, she's nice, but you know he's pretend or not. Ganon. Pero mas gusto ko yung charisma na meron si Mr. Philippines na parang si Mr. Philippines kasi sobrang very nice person. Yung kanyang datingan kasi ni Jordan, kapag tinignan mo siya, para siyang suplado. Yung tahimik kasi, tapos matdamot ngumiti. Pero yung na ini-interview ko siya, parang feeling ko, napangiti ko siya ng bonggang-bongga, napa-smile ko siya ng bonggang-bongga, and habang tinitignan ko yung mga mata niya at saka yung smile niya, talagang sabi ko, oh my gosh, ang lakas ng charisma ng lalaking to. And doon ko naramdaman din yung culture natin sa kanya kasi di ba matagal na akong hindi umuwi sa Pilipinas, tapos yung parang yung hinahawakan niya ako, yung nagkukwentuhan kami, parang na-feel ko na nasa Pilipinas lang ako. Tapos na-feel ko sa kanya yung kultura ng Pinoy na alam mo yun, yung mga Pinoy na lalaki na nakatambay do sa kanto, umiinom ng soft drinks after mag-basketball, and then bibiru-biruin ka kasi bakla ka, ganon. So yun yung na-feel ko sa kanya nung araw na yon, and then parang I feel comfortable talaga dahil napaka-bait at napaka-kalog. Yung culture, ayun siguro yung nagustuhan ko sa kanya, na parang naramdaman ko sa kanya yung Pilipinas. Dala-dala niya yung Pilipinas dito sa bangko na inano niya sa akin, na na-embrace ko naman na parang, oh my God, ba't ganon? Oo. So yun siguro ang na-miss ko, kaya nagustuhan ko si Jordan. Pero syempre, nandoon din naman talaga na naniniwala naman ako doon sa charisma na meron siya, at naniniwala ako sa ipinakita niya talagang compete. Kaya nga sabi ko, sa simula pa lang, I think makaka-top 5 to. And ayun, so sobrang nakakakilig siya. Ang sabi niya, awkward daw siyang ngumiti, pero hindi niya alam yung ngiti niya, ayun yung parang nakakamatay sa kanya. Yung parang, pag napangiti mo siya, parang may something, I'm a winner, yung ganon. But masaya siyang kausap at kalog, at gusto ko yung sense of humors na meron siya kasi parang hindi masyado seryoso, just relax, at saka yung ini-interview ko siya, yung alam mo yun, yung parang magkakilala na kayo ng matagal, so yung connection nandoon, at saka yung yung tawag dito, chemistry ninyong dalawa, kasi para kung ano yung iniisip mo, ganun din yung iniisip niya, tapos magma-match doon sa mga
pinag-uusapan ninyo. So, yun yung maganda sa kanya. Kaya naman, siya ang isa sa mga nagustuhan ko na Pilipino talaga na pinadala sa international pageant. At siya pa lang, oo. At nagkaramdam ako sa kanya ng ng kilig habang kinakausap ko siya. Yung kilig at saka yung yung haplos ng pagmamahal, yung ganon. Anyway, siguro dahil nga yung kultura na dala-dala niya at he's a Filipino, so parang naramdaman ko yung culture sa kanya ng Pinoy. Ganon. Kaya siya yung nagustuhan ko. Pero hindi ibig sabihin no, na ilababo ka na. Ando doon lang na parang natutuwa ka at napapasaya ka. Yung ganon. Dahil sa na-miss mo yung Pilipinas, na-miss mo yung mga tao sa Pilipinas. Kasi para dalawa lang kami nag-uusap, pero alam mo yung dalan-dala niya. Kasi ganon yung mga friends kong mga lalaki na parang the way kung paano makipag-usap. Yung ayun nga, yung parang nakatambay to sa tindahan, umiinom ng soft drinks, naninigarilyo, yung mga tipong ganon. And then, lalaki, maganda yung mata, maganda yung hugis ng mukha. Pero syempre, sino ba sa kanilang tatlo yung talagang pinakagustong gusto ko? Si Samuel yung pagdating sa talaga sa forma ng katawan. Si Samuel talaga ng Nigeria. But I love yung syempre kay Jordan, yung ganon. So yun, gusto ko yung si Jordan kasi parang kapwa Pinoy, ganon. Silang tatlo ang nagustuhan ko. Yung combination nilang tatlo, yung pagiging kalog ni Jordan, yung pagiging matalino ni Kim, at saka yung pagiging handsome talaga ni ni Samuel. Ganon. Kaya sila yung mga naloka ako. So, yan. So, kayo guys, tingin ninyo dito sa pinag-uusapan natin ngayon? Nagustuhan nyo rin ba sila? So, i-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung sino naman yung mga nagugustuhan ninyo na lumalaban ng male pageant sa international pageant. So, yan. So, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.